balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga buksi. So mga par, sa naging podcast nga po ni Pau Salud ng Pauka Sports, nakausap nito mga idol ang isa sa mga Pinoy boxing fans ni General Casimero kung saan nagtatrabaho ito sa bansang Japan. E ayon sa kanya mga idol, naniniwala siya na si Cuadro Alas lang daw ang posible na makakatalo sa tinaguri ang Japanese monster na si Naoya Inoue. Maski nga daw mga idol ang mga Japanese boxing fans, nakilala niya sa kanyang trabaho. Pareho din po ang ina-expect sa kanya na si Casimero lamang ang natatanging boxer na makakapagbigay kay Inoue ng unang talo sa bakbakan. Well, para naman sa sariling opinion natin mga idol, hindi lang po talaga si General Casimero ang capable na posible makatalo kay Inoue. Lahat po pwede talunin si Inoue sa bakbakan. Nakadepende na lang talaga ito mga idol sa training at preparasyon mo sa laban sa Japanese monster. Lalo na ang game plan mo kapag kaharap mo si Inoue. Marami kasi mga idol ang nagsasabi na lahat ng mga fighters sa dibisyon ni Inoue wala daw pag-asa manalo sa laban. Pero para sa atin mga idol, talagang nasa paghahanda yan ng isang fighter. For example dito mga idol, ang naging laban ni Canelo Alvarez, kung saan mga idol mahalin tulad natin dito si Inoue. Kaso lumalaban lang talaga sa mababang dibisyon ng Hapon. May matinding lakas at highest level ang skill sa bakbakan. Dati-rati akala natin unbeatable si Canelo, pero dumating nga dito si Dimitri Bivol na sa totoo lang mga idol, hindi naman kilala ng isang elite fighter si Bivol. Pero nagulat ang lahat mga idol na halos hindi nila makaporma ng maayos si Canelo sa galawan ng Russian fighter. At sa naging panayam naman ng WBA Light Heavyweight Champion mga idol, brutal na sinabi nito na magaling at malakas daw talaga si Canelo sa bakbakan. Pero pinagandaan niya daw talaga mga idol ang laban sa Meksikano. Inaral niya daw lahat ng game plan para madali si Canelo. Kaya malaking tiwala natin mga idol na lahat may chance matalo si Inoue. Hindi lamang matibay na pambato natin na si Cuadro Alas. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po brutal na sinabi ni Ryan Garcia sa kanyang live na noong unang presko nila ni Devin Haney na ginanap sa Los Angeles, California, inamin nito mga idol na sabog ito sa otot kaya tawa ito ng tawa kay Devin Haney at pinagtripan niya talaga ito ng matindi. Maraming mga boxing fans nga mga idol ang nagsasabi na tila hindi sineseryoso ni Ryan ang laban nito kay Haney Boy. Kung ano-ano daw kasi ang inaatupag nito, babae, alak at pinagbabawal na otot ang ginagawa nito. Kaya dito natin alala mga idol ang mga sinabi dati ni Manny Pacquiao. Advice nito sa mga kabataan na nag-uumpisa palang gumawa ng pangalan sa boxing sports. Ano yan ni Pacman mga idol? Naintindihan niya naman daw ang ugali ng mga batang fighter na kailangan magsaya sa buhay. Pero kung gusto mo daw talaga maging magaling na boksingero at kung gusto mo malayo maabot mo bilang isang boxer sa boxing sports, kailangan mo daw talaga magsakripisyo sa buhay. Iwasan daw ang bisyo at mag-focus sa training. Ito lang daw talaga ang paraan para maabot mo ang tagumpay. Pero kung pipiliin mo naman daw mga idol na masaya at wag mag-focus sa training, iba daw talagang gusto mo at hindi boxing. Simpleng mensahe lang ito mga idol galing kay Pacman. Pero talagang tinamaan talaga dito si Ryan Garcia sa mga sinabi ni Boss Manny. So ibig sabihin nito mga idol, siya na mismo ang sumisira sa kanyang pangalan at ang magandang future nito sa sports ng suntukan.